Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. This is Joshua Villa Garcia. So today's video guys, ito kami ngayon sa Ilocos for touring. At ito na nga guys ang aming first destination. Itong napakaganda nga St. Augustine Parish Church, commonly known as Pauay Church, is a Roman Catholic church in the municipality of Pauay, Ilocos Norte, in the Philippines. It is under the jurisdiction of the Diocese of Lawag, completed in 1710. The church is famous for its distinctive architectures, a highlight of which is the enormous buttresses on the sides and the back of the building. It is declared as a national cultural treasure by the Philippines government in 1973 and a UNESCO World Heritage Site under the collective group of Baroque Churches of the Philippines in 1993. So, small touring tayo guys. Enjoy watching. Thank you. The spirals on the buttresses of Pauay Church in the Philippines are a Malay insignia that reflects the Hindu-Malay influences in the town of Pauay. Pauay Church, also known as St. Augustine Church, is one of the oldest churches in the Philippines. The church design is a combination of Gothic, Baroque, and Oriental styles. The spirals on the church buttresses are the Malay's insignia that reflect the Hindu-Malay influences in the town of Pauay. The church architecture is an adaptation of the European Baroque style to the seismic conditions of the Philippines. The church design uses large buttresses on the sides and the back of the building to withstand earthquakes.
Poway Church is the Philippines' primary example of the Spanish colonial earthquake Baroque architecture. Dubbed by Alicia Cositeng, an interpretation of the Ruffian Baroque adapted to the seismic condition of the country through the use of enormous buttresses on the sides and the back of the building. At ngayon guys, dito naman tayo ngayon sa ating pangalawang destination, ang Ilocos Sand Dunes. Isa rin sa mga famous dito sa Ilocos at maraming mga turista ang bumibisita sa sand dunes. The sand dunes of Ilocos were created by the interaction of the wind, sea, and river that together cause erosion and deposition. The size of the dunes varies depending on a number of factors, including the currents, weather conditions, nature of winds, amount of sediments, and type of vegetation in the area. What are 3 facts about sand dunes? Sand dunes get their shape from the wind, because the strength of the wind and the direction of the wind changes. Sand dunes look different. The amount of sand available also contributes to the shape of the dune. There are 5 main dune shapes. Number 1 is crescentic, 2 linear, 3 dome, 4 parabolic, and the last one is the star.
Nakapag ganyan kami, masarap yan. Wala pa rin ito? Wala pa rin ito. Pero naman sila?
So ayan na nga guys, ito-try natin ang sandboarding. Yan, isa rin to sa mga sikat dito na ginagawa ng mga turista, ang sandboarding. Kapag expert ka, pwede kang tumayo, pero kapag hindi ka naman expert, upo-upo lang tayo katulad ng ginawa ko. So ayan, nakakakaba din siya guys kapag banda nasa gitna ka na, mapapasigaw ka din talaga. Ayan dyan, kasi medyo mabilis na dyan. Medyo, lalo na pag ganun guys, pag lumili ko, parang tutumba ka, gigilid ka. So enjoy din naman siya. Pwede kang umulit-ulit. Kasi si Jowa is umulit siya, nakadalawang beses siya. Gusto sana niyang itry yung patayo. Kaso nga lang, sabi ni Kuya is bawal daw. Siguro, takot din sila kasi baka mamaya ma-aksidente. Kaya ayan, enjoy naman siya guys. Ang kalaban niya dito guys, yung init, dahil sobrang init talaga niya guys. Ito guys, partida, ano pa to, morning pa to, siguro mga nasa 9 AM to. Mas pinili ni Kuya Tour Guide na morning kami pumunta kasi daw pag tanghali, sobrang tirik na tirik yung araw. So sa mga pupunta dito, magdala kayo guys ng sombrero. Ayan, katulad ng suot ko. Magdala na rin kayong payong para just in case na ganyan, magpipicture-picture. Meron kayong payong panalag sa mga ayaw mainitan. Katulad ko. Init na ako dyan guys. Sobra pawis na rin. Ako pa naman pulahin. Ay, sana all mistiso. Parang pwede mong ito. Ba't ang kabal sa'yo? Oh, ang init. At ito na nga guys, ang aming third destination, itong Malacañang of the North. So ayan, the Malacañang of the North is a residential museum in Pauay, Ilocos Norte, Philippines. It was the residence of the family of Ferdinand Marcos when he was the president of the Philippines. So guys, wala ako ditong video ng Malacañang of the North. Nasa isang account namin sa YT, yung Ako Si Josh. So kung gusto nyo mapanood guys, puntahan nyo lang yung YouTube channel namin na Ako Si Josh. And our fourth destination guys, pupunta kami ngayon sa Cape Bojador. So ayan, nandito kami ngayon sa tricycle. 10 pesos nga pala guys yung bayad sa tricycle. Pwede nyo lakarin, pwede rin kayo sumakay. Cape Bojador Lighthouse, also known as Burgos Lighthouse, is a cultural heritage structures in Burgos, Ilocos Norte that was established during the Spanish colonial period of the Philippines. The lighthouse was first lit on March 30, 1892, and it is set high on Villa de Nagpartian Hill, overlooking the scenic Cape Bojador, where early galleons used to sail by. After over 100 years, it still functions and serves ships that enter the Philippines archipelago from the north and guide them safely away from the rocky coast of the town. So ayun nga, bago kayo makapasok guys sa loob, kailangan nyo muna magbayad ng entrance fee, 50 pesos each.
And this is our fifth destination here in Ilocos, the Bangi Windmills, also known as the Bangi Wind Farm, is a popular wind farm in Bangi, Ilocos Norte, Philippines. And our sixth destination is the Patapat Viaduct. The Patapat Viaduct, also known as the Patapat Bridge, is a viaduct in Pagudpod, Ilocos Norte, a coastal resort town in the northernmost tip of the island of Luzon in the Philippines. The bridge is elevated 31 meters or 102 feet over the sea level. And now, dito na kami ngayon sa aming Transcend. So, ayun, magpapahinga muna kami. And after namin magpahinga, pumunta muna kami dun sa beach. Di ba ba ang konti? Diba? Nakakain ako. At least, meron tayong nakitang hangin na aircon. Kaya sa kabila. Ilang pag-asa. Hi guys! Dito na kami sa Pagudpod. At yung room namin, aircon. Nag-change kami kasi kanina yung unang room namin. Kaso ang problema, wala ang signal. Nakabukas yung pintuan. Swimming na kami maya. At ayun na nga guys, tinawag kami ni Kuya. Sabi niya, mamili na daw kami ng aming pagkain. Para pagdating ng alas 7 ay yun, maghahapunan na kami. Kasi daw mahirap daw kapag late na kaming umorder dahil malayo daw yung pagkukunan nila ng mga ingredients. So ayan, namili na kami ng mga food dyan. After na mamili, ayan, nagpunta na kami dyan sa beach. I6 mo na. Para at least, di ba? Binagyo. Saan? Hanap tayo ng pwesto. Kaya nga sabi ko si Binagyo.
At ito na nga guys, dito kami sa beach at nakakasad lang kasi guys, sobrang daming troso. Hindi namin alam kung saan kami maliligo dyan. So ayun, dahil nga nung mga nakarang buwan guys is panay bagyo, isa ang Ilocos sa mga tinamaan talaga ng bagyo guys. So ayan, kung nakikita nyo guys sa video, ang dami talagang mga kahoy guys. Pero nakaligo din naman kami kasi guys, sa pangpang lang yung madumi, pero dun sa dagat is malinis naman siya guys, hindi siya madumi. Ano lang, ayan lang yung mga dyan lang talaga sa gilid yung napunta yung mga dumi. Pero sa dagat, okay naman, nakaligo kami, nag-enjoy nga kami kasi malakas yung wave talagang humampas sa likod. Ayun gusto namin eh. So ayun lang. Ayun lang naman yung problema dito sa Pagudpud guys. Sana ano na siya, maayos. Nakita niyo naman guys yung mga puno yung nagtumbahan na dito sa likod. Pero ang ganda ng sand nila guys is ano siya, white siya. Maganda siya. Nangangailangan ng troso. Punta na kayo dito sa Ilocos. Pagudpud. Ayun pala eh. Ayun o. Sa pangpang lang naman, pero pag pumunta ka doon, hindi ko pala makakaano yun, no? Ang ganda ng mga troso. Ang ganda ng mga troso. Ibig sabihin hindi sila nauubusan ng kahoy dito pang gato. Ano? Ayan o. Nasa tabing dagat kami. Ang daming troso. Ilocos. Pagudpud. So ayun na nga guys, dito na nagtatapos ang ating part 1, ang ating tour dito sa Ilocos. So see you on my next video, part 2. Bye! Thank you for watching!